ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa tindi ng pangangailangan ni Betchay para makabili ng gamot kay Rudy, ay tuluyan nang pinagbigyan ni Betchay ang kahilingan ni Paquito na ibigay ang kanyang sarili. Matagal na kinukurso na daha ni Paquito si Betchay noon pa man, subalit pinili umano ni Betchay si Rudy na wala umanong mararating sa buhay. Depensa ni Betchay na mabait si Rudy at si Rudy lang ang lalaking minahal niya noon pa man. Kaya wala ring magagawa si Betchay kundi ibigay ang kanyang sarili kay Paquito kahit labag ito sa kanyang kalooban. Sa laki ng pangangailangang salapi ngayon ni Rudy ay mahihirapan nga si Betchay na hanapin ito ng isang bagsakan. Kaya naman kahit papaano ay makauwi man lang siya ng perang maipambibili ng gamot ni Rudy. Samantalang agaw buhay si Rudy ngayon, nasa ICU pa rin. Sa pagbabalik ni Gabo ay wala nga siyang perang naiuwi dahil sumablay ang kanyang misyon. Naagaw kasi nila Sam itong si Victor Zafra. Ngunit anya ni Gabo na wala siyang pakialam. Hindi kasi iniisip ngayon ni Gabo ang pwedeng mangyari. Kaya nang makita naman ni Gabo ang kanyang ama na biglang ang inatake sa ICU, ay para bang isang batang inagawan ng pagkain si Gabo. Nagmamakaawa ito na wag munang kunin ng kanyang ama. Gagawin niya ang lahat para makabili ng gamot na pangangailangan ni Rudy. Samantalang masama pa rin ang loob ni Betchay kay Gabo dahil wala pa rin ito sa kanyang mga ipinangako. Kaya matapos kang masigurado ni Gabo na stable na ang kalagayan ng kanyang ama, agad itong ubalis ng walang paalam. Bumalik siya kay Tatang at dito matinding pakiusapan ang sinabi ni Gabo kay Tatang. Handa umano niyang gawin ang lahat para lamang magkapera. Kaya naman kung bibigyan umano siya ni Tatang ng pagkakataon para sa bagong misyon, ay hindi niya bibiguin si Tatang. Kaya napangiti si Tatang sa mga sinabi ni Gabo dahil nakikita ni Tatang sa mga mata ni Gabo ang pagsusumikap at sa tindi ng pangangailangan ng pera. Kaya anya ni Tatang na kung gusto talagang magkapera si Gabo, ay bakit hindi niya kunin ang bagong misyon. Sinabi nga nitong si Tatang kay Gabo na dapat umano na sa misyong ito ay magagawa na ni Gabo. Kaya naman sinabi ni Gabo kung anong misyon ang nais ipagawa sa kanya ni Tatang. Kaya anya ni Tatang na pumunta umano si Gabo sa Jade Imperial at hanapin muli itong si Mr. Chan. Na kay Mr. Chan umano ang bloke-blokeng ginto na pwede ngang magkaroon ng parte si Gabo. Kapag nakuha umano ito ni Gabo, ay papartihan siya ni Tatang ng isang bloke. Malaking halaga umano ito at higit pa sa perang kakailanganin ni Gabo ang kanyang makukuha oras na maisakatuparan niya ang misyon. Kaya naman agad umalis itong si Gabo at pumunta ng Tondo. Hinanap niya ang shop nitong si Mr. Chan. Nakasalukuyan ngang nalaman niya na rin dahil nga sa sinabi nitong si Tekla. At doon sinikap niya na makita si Mr. Chan at hindi naman siya nabigo. Dahil nakita nga ni Gabo si Mr. Chan na papalabas na naman ang kanyang jewelry shop at agad itong sinundan ni Gabo. Samantalang wala namang kamalay-malay si Gabo na bukod sa kanya ay may naghahanap pa pala kay Mr. Chan. Dalawang grupo ito at grupo nga ito ni Sam at grupo ng mga Zafra. Naghahabol ngayon ang mga Zafra dahil nalugi nga sila sa naturang transaksyon sapagkat hindi nila nakuha ang kabuuang pera, ngunit nakuha nga ni Mr. Chan ang kabuuang ginto. Kaya naman bilang ganti ng mga Zafra ay sinabi nga ngayon ng ama nitong si Victor na kinakailangan lang itumba ni Lucas si Mr. Chan
Ano man ang mangyari ay dapat makuha umano ang bloke-blokeng ginto na nasa loob ng attache case. Kaya kumilos itong si Lucas para mabawi na rin ang kanyang kapatid na si Victor dahil kasalukuyan ngang nasa presinto si Victor at ito ay nakakulong. Tinawagan naman ng ama ni Victor si Ricardo at para bang bata itong nagsusumbong dahil hinuli umano ng anak ni Ricardo ang kanyang anak. Dahil dito ay baka ito pa ang maging dahilan ng hidwaan ng kanilang pamilya. Itong si Ricardo at ama ni Victor ay dating ang magkasama na kumuha nga ng ginto at tanging itong si Rudy lamang ang hindi nakakaalam. Kaya sa pagkakataong ito ay agad ngang tinawagan ni Ricardo si Samantha upang gawan umano ng paraan na palabasin ng kulungan si Victor. Ngunit depensa ni Sam na notorious itong si Victor Safra at matagal na umano nila itong minamanmanan. Isa ito sa pinakamalaking sindikato sa bansa at paniguradong walang piyansa umano ang makapagbibigay dito kay Victor. Ngunit galit na galit nga itong si Ricardo kay Samantha dahil masyado umanong pakialamera ito sa kanyang mga desisyon. Walang nagawa si Samantha kundi babaan ng telepono ang ama dahil kinakailangan na nilang umalis para sa bagong misyon. Kinakailangan na kasi nilang mahanap si Mr. Chan dahil si Mr. Chan ang makapagsasabi kung iilan pang mga malalaking sindikato ang kanyang kilala at kinakailangan umano itong maitumba sa lalong madaling panahon. Habang itong si Gabo ay tuluyan na nga ring natunton ang kinaroroonan ni Mr. Chan na kasalukuyan namang tinatago ni Mr. Chan ang attache case ng ginto. Doon sa iisang lugar ay nagpang-abot pa rin ng 3 grupo. Ang grupo nga ni Samantha at ang grupo ni Zafra. Kaya naman itong si Samantha bilang pagtanaw ng utang na loob sa ginawa nga ni Gabo na paghuli dito kay Victor ay agad nang pinabayaan ni Samantha ang isang attache case na hawak ngayon ni Gabo at hinayaan niyang makatakbo si Gabo nang wala ngang pag-aalinlangan dahil kung alam din naman ni Samantha na palalayain din si Victor Safra ng kanyang amang si Ricardo ay wala na ring dahilan para manatili pa ang isang attache case ng ginto at mas papabor pa ito kay Samantha kung mawawala na lamang na parang bula ang ginto na hinahabol ngayon ng mga Zafra dito kay Mr. Chan. Habang si Mr. Chan ay tuluyan na nga ring itinumba ng mga Zafra kasabay ng pagkawala ng isang attache case.